Ang sabi nila, lahat nabibili sa kwarta, pati ang pagiging presidente. Boboto ba kayo sa Tambalos-los? Shut up, Ontiveros. Wala ka ng jurisdiction. Laos ka na naman. Mainit na balita, Attorney Harry Roque, naglabas ng matapang na pahayag laban kay House Speaker Martin Romualdez sa naganap na prayer rally ng SMNI. Investigasyon ni Senator Risa Ontiveros, in aid of re-election lang pala. Diretsahang binanatan ni Spokes Roque si House Speaker Martin Romualdez na matagal na niyang sinasabing tunay na pasimuno di umano sa lahat ng mga kaganapang nangyayari mula sa mga pag-atake sa mga Duterte hanggang sa pagkakasuspinde ng SMNI na ngayon posibleng ma-revoke ang prangkisa at ang harapang pag-atake sa isa sa pinakamalapit na supporter ng mga Duterte na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang sabi ni Tambalos-los, bigyan lang yan ng 1,000. Ininventa nyo ba ang iyong karapatan? Hindi! Ininventa nyo ba ang inyong karapatan? Hindi! Payag ba kayo na pastanganin ang saligang batas? Hindi! Ang sabi nila, lahat nabibili sa kwarta, pati ang pagiging presidente. Boboto ba kayo sa Tambalos-los? Tambalos-los, ibagsak! Tambalos-los, ibagsak! Tambalos-los, ibagsak! Tambalos-los, ibagsak! Tambalos-los, ibagsak! At dahil narito dahil ngayon ang sangdamokal ng sambayanang Pilipino, iisa lang ang sigaw natin at yan ay ibalik ang demokrasya! Ibalik ang karapatan na malayang pananalita! Ibalik! Protektahan ang Rodrigo Roa Duterte! Protektahan! Protektahan si VP Inday Sara Duterte! Inday Sara! Mag-aantay ba kayo? Mahal niyo pa ba si Digong? Mahal niyo ba si Inday Sara Duterte? Mahal niyo ba si Tambalos-los? Hindi! Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kayo po ay naninindigan para sa bayan. Kung wala po kayo, wala na po siguro talagang demokrasya. Ang mensahe natin, hindi kami mapapasupil! Pinaliwanag din niya ang mga legal na aspeto at sinabing isang blessing in disguise di umano ang ginawang pagbaliktad ng DOJ sa mga dating kaso ni Pastor Apollo Kibuloy dahil maaari na itong gawing rason upang hindi mapilit na pumunta sa mga kunwariang hearing upang ipahiya lamang ang pagkatao ng pastor. Minsan, hindi na natin alam that God works in a mysterious ways. Sino ba namang ang mag-aakalain na yung desisyon ng DOJ na isampa ang kasong kriminal kay Pastor Apollo Kibuloy ay magiging dahilan para itigil ang trial by publicity laban sa kanya. Yan po ngayon ang pinag-uusapan ng Senado, no? Kung dapat bang arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy for contempt dahil hindi raw siya sumipot matapos siya mabigyan ng summons na umapir. Pero yung iniimbestigahan naman ni Senator Ontiveros, yung alleged rape, alleged sex trafficking, ito po yung demanda ng kanyang testigo na nauna nang na-dismiss ng Davao Prosecutor's Office dahil nga sa kawalan ng ebidensya. Now, matapos po ma-dismiss yan ng Davao Fiscal's Office, sinampa sa DOJ on petition for review. Ganun po kasi yung proseso. Kapag hindi nagsampa ang lokal ng piskal, po pwede mong i-apila sa DOJ. At siyempre, hindi naman tayo nagtataka na binaliktad ng DOJ ang desisyon ng mga lokal na piskal na nakakaalam ng actual na pangyayari at ngayon ay dinesisyonan na sampahan si Pastor Kibuloy.
alam nyo bang paboryan kay Pastor Kibuloy? Bakit? Unang-una, matutuloy pa ba yung investigasyon ni Ontiveros at saka ng mababang kapulungan doon sa sinasabing sex trafficking at mga kaso ng rape? Well, alam niyo po, malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, yung desisyon ng Korte Suprema sa Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi ng Korte Suprema doon, bagamat may kapangyarihan talaga ang Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation, isa sa limitasyon ay kapag ang bagay ay nakasampa na sa ombudsman, kapag ito ay kaso laban sa gobyerno, o di naman kaya sa piskalya, or di naman kaya ay naisampa na sa hukuman. Ito, hindi lang siya nakasampa na sa piskalya, na-dismiss na nga. Kaya lang may petition for review. At ngayong binaliktad na, isasampa na sa kaso. So sa pool sa kaso ni Bengzon na talagang sabi ng Korte Suprema, hindi ka na po pwedeng mag-imbestiga Kongreso pag meron ng kaso kasi nasa jurisdiction niya ng hukuman. At tanging hukuman lang naman talaga ang merong jurisdiction para magdesisyon kung isang tao ay nagkasala sa paglabag sa ating batas kriminal. Kinutsa din niya at sinabihang mas makakabuting manahimik na lang di umano si Senador Riza Ontiveros na siyang namumuno ngayon sa mga hearing ng Senado tungkol sa mga di umano'y gawa-gawang mga paratang laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. At ang pagpilit nitong dumalo kay Pastor ay wala na di umanong kwenta sa ngayon. So ibig sabihin, shut up, Ontiveros. Wala ka ng jurisdiction. Laos ka na naman. Hindi ka naman po pwede makakuha ng boto dyan sa iyong in aid of re-election na investigasyon na ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Buti nga. Tumemi ka na naman. Kung hindi mo siguro binuhay itong kontrobersiya nito sa pamamagitan ng inyong OA na mga testigo na hindi naman pinaniwalaan ng mga piskal noong unang instance, hindi na siguro mag-iisip na baliktarin ng DOJ itong kasong ito. Siyempre, siguro hindi rin naisip ng DOJ. Akala nila gusto nilang gipitin ito dahil ito ay kaalyado ni Presidente Duterte. Hindi naman nila nalaman na itong kasong ito ay magiging dahilan para tumigil ang lahat ng investigasyon laban kay Kibuloy kapag ang pinag-uusapan ay yung kasong rape o di naman kaya ay sexual human trafficking. Kasi nakabinbin na ngayon sa hukuman, hindi lamang sa piskalya. Bagamat doon nga sa kaso ng Bengzon, pag nakabinbin man sa ombudsman para sa preliminary investigation, kung ito ay ginawa ng public official at ito ay paglabag na ating anti-graft laws, wala na rin jurisdiction ang Kongreso. Bakit walang jurisdiction? Dahil po yan doon sa tinatawag na separation of powers. Yung hidikatura, nagdedesisyon pagdating sa kung mayroong nalabag na batas o wala. Ang ehekutibo, siya nagpapatupad ng batas at ang Kongreso gumagawa ng pulisiya. So kapag ang kaso ay nasa kamay na ng hukuman, nasa kamay na ng ehekutibo, mga piskalya para mag-imbestiga ng probable cause, wala na pong jurisdiction ang Kongreso. Finito na ang lahat ng investigasyon sa Kongreso, sa Kamara de Representante o di naman kaya dito sa Senado. Wala na kayong jurisdiction na imbestigahan pagdating sa potential rape at pagdating sa human trafficking charges laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, alam niyo bang mas makakabuti rin ito kay Pastor? Bakit? Maski pahingin ngayon ng Amerika ang extradition ni Pastor Kibuloy, may kaso siya sa Pilipinas. Kinakailangan matapos muna ang kaso dito sa Pilipinas bago siya dalhin sa Amerika. O hindi ba papur din yan kay Pastor Kibuloy? Dahil kung wala siyang kaso, dire-diretso po yan. Marami namang mga taga-suporta ang sumang-ayon sa sinabi ng batikang abogado at talagang naliwanagan sa ginawang eksplanasyon ni Attorney Harry Roque. Yan ang paliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw. Good job, Spokes Roque. Comes 2025. Tuloy na pag-upo mo sa Senado. Palitan yung mga tutulog-tulog sa pansitan. Go, educate mo nga sila. Hindi pa rin naaalis ang ugaling kasakiman at politicizing to the extent na kawawa ang sacrificial lamb. God is good. God bless you. A very good point. Thank you for the info. Just one point. What re-election you're talking? Ontiveros just won in the 2022 election. She's not a candidate till 2028?